So, ang gamit-gamit nating resolution dito, naka 1080p tayo. So, ito nga pala yung yung lugar ng Tagum City dito sa Davao del Norte. Naka tayo, no? Naka lapel mic. Sama kapuntahan natin si Manny Pacquiao. So, ayan, nagpalit tayo ng resolution, nag 4K by 60 FPS tayo. Tignan natin kung anong quality ng 4K 60 FPS na naka-auto lahat. Welcome back sa ating channel, and this is Dinaki Moto. Kung hindi ka pa na-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Alright, let's go. So for today's video guys, nandito tayo ngayon sa Gmall Tagum. Then bumili po kasi ako ng ating SD card para dito sa ating action cam na DJI Osmo Action 4. So bali bumili tayo ng 128 gig na para mahaba-haba yung recording natin. So bali ngayon itetest natin yung ating Action 4 sa daylight test drive natin So bali pauwi tayo ng Carmen para makita natin kung gaano siya kalinaw pag daylight. Alright, let's go. Aray ko. So, nagpagas muna kami dito ng gano'n sa sea oil. Ay, nako, init. Sobrang init. Thank you, Teka lang, check ko lang. Oo, nag-record na. Nakapoto pala kanina. Nakapoto. So, ayun, nag-take to tayo ng ng shot ng ating vlog. So, nakapoto siya kanina. So, galing tayo dito sa may Gmall, dito sa may Tagum. Bumili kami ng 128 GB para dito sa ating action camera na DJI Osmo Action 4. Dahil ang ginagamit kong Lexar na 32 GB ay hindi recommended dito sa ating DJI. Kaya bumili ako ng recommended na SD card para dito sa ating Action 4. Dumating na din kanina yung in-order ko sa Shopee. In-order ko sa Shopee na mic. Bali, lapel mic lang siya. Nagkakahalaga ng 200 plus. So, galing pa siya ng China. So, inintay ko din siya ng almost 2 weeks din. So, kahapon dumating itong ating DJI. Tapos, kanina umaga, dumating itong ating mic. So, itong mic na to ay hindi ko alam ko talagang gumagana talaga siya. Pero, base sa aking pag-isiyasat kanina, sinubukan ko siya bago umalis ng bahay. Bali, meron namang meter yung speaker niya, nakikita ko naman sa screen na gumagana naman yung mic. So, hindi ko lang sure kung maganda ba yung quality nito pag sa motovlog. Tulad nito, nasa loob ng helmet yung ating mic. So, hindi ko alam kung quality ba siya gamitin or hindi. So, bali ano lang talaga to, trial and error. Tapos, yung helmet ko pa is modular. Mahirap gawa ng paraan kung saan ilalagay yung mic dahil maliit yung space sa chin mount. Maliit yung space sa chin mount. Maliit yung space sa chin. Bali, medyo malapit yung nguso ko sa chin ng helmet. Kaya, ginawa ko lang na to ng paraan. Lagay ko sa may gilid ng helmet yung mic. Buti na nga lang yung dumating mic sa atin is maliit lang. So, itong content natin for today, ano po ito, no? Daylight driving po natin. Titignan natin kung maganda ba yung quality niya pag ganito, yung araw. So, magdadalawang content tayo dito. Ito yung unang content natin is daylight. Tapos yung pangalawang content natin, syempre yung low light sa gabi. So, titignan natin siya kung maganda ba yung kanyang quality pag gabi. So, ngayon, tignan muna natin kung maganda yung quality niya pag may araw. Anong oras na ba? So, 3:45 na ng hapon. So, sobrang init. Tapos, ang lens natin dito ay stock. Wala po tayong ND filter. So, hindi pa po ako makakabila ng ND filter. Kailangan pa natin pag-ipunan yung ND filter natin. So, pag set kasi yung binili mo, nasa 1.2 siya eh. Pero, ang bibiling ko lang naman doon yung ND16. So, yun lang naman yung recommended na nakikita ko sa ibang content creator na gumagamit ng Action 4. Kaya, ang ordering ko muna ay yung ND16. So, bali, nasa ata yun siya, 300 pesos. Telesin yun Telesin. Pero madami pang brand na pwede sa Action 4 natin. So, kaya kung umabot ka sa part na to, alam kong tinitignan mo talaga yung quality ng Action 4, no? Kung maganda ba siya sa daylight. So, ito yung quality niya ng daylight. So, ang settings natin dito, naka-D-Log 10-bit tayo. Tapos yung ating lang tayo. Lahat naka-auto, hindi tayo naka-manual. So, bali naka-pro ako dito, pro mode dahil mas ma-access natin lahat ng settings niya. Kaya meron tayong access sa ultra wide, tapos may access tayo sa sharpness, white balance yun. Pero lahat yun naka-auto. Bali, ang ginalaw ko lang doon, yung sharpness tsaka yung noise reduction. Nag-negative 1 po ako sa sharpness and noise reduction. Tapos, the rest, naka-auto po. Tapos, ang ating FOV, naka-ultra wide po ako ngayon. So, wala akong idea kung gaano kalawak yung sakop nung FOV natin. Tapos, naka po tayo, rock steady.
Ayun, so yun po yung recommended sa pagmo-motovlog ano, para hindi masyadong naka-zoom in. Kasi pag naka-Rocksteady Plus ka, halos naka-zoom in na yung yung video. So ang gamit nating resolution dito, naka 1080p tayo. 1080p by 60 fps. Then mamaya try natin yung 4K. Sa tingin ko wala na mga gamit ng 2.7K no. So ang pwede lang gamitin is 1080p by 60 fps, then yung 4K 60 fps. So grabe tong camera na to no kasi umaabot siya ng 120 fps. So ito nga pala yung yung lugar ng Tagum City dito sa Davao del Norte. So kita nyo, walang masyadong building kahit malapit ka sa mall, G-Mall Tagum. Bali, yung harap ng G-Mall Tagum na yun, may ginagawa dong SM. SM Tagum. So, first time ata magkakaroon ng SM dito sa Davao del Norte. Pero yun talaga, first time talaga kasi ang SM dito ay nasa Davao City, nandun sa may mismong sentro. By the way, balik tayo dun sa ating mic. Naka tayo, no? Naka lapel mic, tapos hindi nakababa yung ating visor. Bali, naka dual visor lang ako, yung smoke lens. Tapos yung pinaka-visor niya na clear lens, hindi siya nakababa. Kaya hindi ko alam kung anong nito, anong quality or yung niya, resulta. Kung rinig na rinig ba yung wind noise. Nakataas yung kamay niya. Kasi yung mga nakataas ng kamay niya, naghahabal-habal yun siya. So naghanap siya ng pasahero. Kung meron ka para sa kanya na sasakay. Gusto kasi dito yung habal. Wala kasi ditong yung mga MC taxi. Wala ritong Move It, wala ritong wala ritong Joyride, wala ritong Angkas. So meron lang dito sa Tagum, yung Grab tsaka Foodpanda. So kung nakikita nyo, ito yung main road ng Maharlika Highway. Itong highway na to konektado to sa may Davao City. So Davao de Oro, tapos Davao del Norte, tapos Davao del Sur. Ayan, isang straight lang to, papunta na to ng General Santos City. Doon sa lugar ni Manny Pacquiao, sa may Sarangani. Next time pupuntahan ko si Manny Pacquiao doon. Sama ka lang. Sama ka, puntahan natin si Manny Pacquiao sa General Santos. Sarangani, from Sarangani Province in the red corner. Sobrang mahal na talaga ng gas. 136. Ayun ang pinakamahal. Hindi. 146 ang pinakamahal. Diesel yan, alam ko. Sobrang mahal na ng gasolina, no? Naapektuhan pati yung aking negosyo na mini donuts kasi nagtitinda kasi ako ng mini donuts doon sa Seawall. Init. So itong stoplight dito parang dun sa may sa may Taytay. Pero hanggang lang siya, 120 seconds. Sa Taytay kasi 199 seconds, higit pa. Init. So nakikita ko dun sa sa mga nakikita kong vlog dito sa Action 4, yung mga review ng mga motovlogger, gumagamit sila ng ND filter. Ang ganda talaga ng quality pag naka-ND filter no. Kasi parang naka-shades yung yung camera mo. Kaya kahit maliwanag, hindi siya ganun kataas yung contrast o brightness ng ilaw. Kaya ko lang kung anong quality nito kasi nakatutok sa atin yung araw Brum, 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 brum. So after na itong video na to, pag napanood ko na to sa edit ng video, syempre magbabago na ako ng mga settings, no. Actually, nagtanong na ako kay ChatGPT kung ano yung magandang set para dito sa ating Action 4 settings na pang motovlog. Nagbigay naman na siya ng mga settings na gagamitin natin pang daylight. Pero ngayon, syempre, gusto kong subukan yung kanyang yung kanyang auto, as in yung mga settings na naka-auto lang. So, bali, ang pinakailaman ko nga lang doon yung sharpness tsaka yung noise reduction. Dito tayo sa gilid lang. So, ito muna tayo dito sa gilid. Magpapalit ako ng resolution. Gagawin ko ng 4K. So, ayan, nagpalit tayo ng resolution. Nag-4K by 60 FPS tayo. Tignan natin kung anong quality ng 4K 60 FPS na naka-auto lahat. Except sa sharpness and noise reduction. Saka, syempre, yung quality niyan, naka-base din yan sa ginagamit natin SD card. So, ang gamit kong SD card is Lexar. So, itong Lexar na to, actually, nirecommend siya sa akin ni ChatGPT. Siyempre si ChatGPT, madami siyang source no? Madami siyang source na pinagkukunan. Kaya, maniniwala ako sa kanya. ChatGPT yun parang na siya di ba? Parang Google na talaga Google talaga siya. Ngayon, ang kanyang mga nirecommend sa akin, walang iba, syempre, yung mga kilalang brand ng SD card. Nandiyan si SanDisk, si Kingston, then si Lexar. Pero mas pinili ko si Lexar kasi mura siya kaysa kay Kingston, tapos kay SanDisk. Pero nabibigay niya pa rin yung quality na hinahanap ko. So, simulat sa pool kasi na nagbablog ako since 2020, gamit ko na talaga na SD card. Lexar na talaga, matagal ko na siyang kilala. So, bali 6 years ko na rin siyang kilala. Itong port na to para sa libingan ng bayani sa Taguig na.
Mga racing. Ang daming rider dito. Rider. Ano yun? Rosy yun eh. Rosy Flame. So yung motor kasi natin, hindi siya pang bakbakan. Bali, pang ano lang to eh. Pang executive. Kumbaga, pang relax na biyahe lang. Dito rin, hindi branded yung gasolinahan, pero 90. Against the light. So, kita nyo naman, kayo na bahala humusga kung anong hatol nyo dito sa ating DJI Action 4. Sulit pa nga rin ba siya ngayon 2026 kung bibili ka ng Action 4? So, kung napanood mo tong video na to at tingin mo is sulit siya para sa'yo, umorder ka na nito. Ilalagay ko dyan sa description yung link kung saan ko siya nabili para mabili mo siya ng mura. Dahil alam ko, nasa 10K na lang ang standard combo nito. Pero itong akin kasi, nasa 14K plus siya or 16K ata. Naka-adventure combo tayo. Pero ngayon, nasa 12K na lang to. Sana maabutan mo yun. Bibili ka nito. Dapat kung mag-check out ka nito, dapat madaling araw. Yun. Doon siya kasi naglalabas ng mga promo and discounts. So yun, ikaw na bahala musga kung nagustuhan mo yung video na to. Kung nagustuhan mo yung quality ng Action 4, kung okay pa rin ba sa'yo, pasado pa rin sa lasa mo. So, decision mo na yan. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. See you next vlog. Thanks for watching. Ha!